Nagulat ni Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang mga naging tirada ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang inang si Senator Amy Marcos at kanilang pamilya. May hiling din si Manotoc para kay VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Dinipensahan ni Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang kanyang inang si Senator Amy Marcos laban sa mga naging tirada ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na ipahuhukay niya ang bangkay ng ama nilang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon ito sa West Philippine Sea kung hindi ititigil ang pag-atake laban sa bise. Sa isang Facebook post, sinabi ni Manotoc na nagulat siya sa pahayag ni VP Sara lalo't maraming taon ng tapat na kaibigan at taga-suporta ni VP Sara si Senator Amy. Sa ilang beses daw na nakausap ni Manotoc si VP Sara, lagi raw siyang friendly at professional. Nakakalungkot daw na pinersonal ni VP Sara ang issue, pero tulad ng sinasabi ng marami, politika lang daw ito. Umaasa na Okay, mga kababayan, namumulitika lang pala. So, yun, lumalabas, no? Klaro. Politika lang pala ang mga yun. So, namumulitika lang pala sila. Ibig sabihin, pinupolitika lang pala tayong mga taong bayan. Naku po. Hindi pala sila sincere. Pinupolitika lang pala tayo. Mga kababayan, Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers Comment Opinion Assessment, himayin po natin in layman's term yung napanood natin kanina na sinabi ng isang gobernador. Pinamagatan po natin itong walang utang na loob. Comment, opinion, assessment lang. Okay. Issue, basis, or previous issues, then result. Ang issue dito ay ang paghuhukay. Alam nyo naman yun, siguro yung paghuhukay ng labi ng dating Pangulo, di umano na itatapon doon sa West Philippine Sea. Ano bang pagkaintindi natin dito? So, simple. Gawin natin, himay-himay natin in layman's term. One, alam natin na yung pinag-uusapan dito na huhukayin ay ang deposed dictator. Wala tayong questions asked dyan. It is the issue. No? Pangalawa, yung martial law abuses. Ang daming naging parang tuta na lang, naging aso na lang ang armed forces at police dyan noon dahil sa martial law nila. Kasi alam nila kung paano dalhin alam nila kung paano hawakan. Former soldier kasi, no? So, 3, cronyism and corruptions. Nangyari po yan. Kaya nga po maraming nagdidikta niyan. Maraming pinag-uusapan tungkol dyan. 4, amassing of wealth. Kaya nga nandun ang ginawa yung Presidential Commission on Good Government. Para alin? Para saan? Habulin ang mga nakaw na yaman. Yun noon. So, hindi ito gawa-gawa, ha? Meron tayong basis. 5, yung last will ng Yumao na ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Of course, so last will yun dapat mapagbigyan. Pero alam niyo pa bang nangyari? 5 presidente ang dumaan, hindi siya pinalibing doon. Until ang former president, no, na pinalibing siya doon. Nung pinalibing doon, syempre, binigyan siya ng hero's burial doon sa libingan ng mga bayani. Despite all itong deposed dictatorship, martial law abuses, cronyism and corruption, amassing of wealth. So lahat yun, nabaliwala dahil binigyan siya ng hero's burial in libingan ng mga bayani. So gumanda yung sitwasyon para sa itong mga sa administrasyon na ito ngayon. So kung tutuusin, ang laki ng utang na loob pero hindi nila tinitingnan pala ito. In fact, tumakbo sila Vice President, natalo. Doon sa dating nung 2016, natalo yan. Ngayon, nanalo sila, ibig sabihin, bakit sila nanalo? So malamang totoo ang sinabi nitong BP na nanalo dahil sa kanila. O tingnan natin. Anong resulta dyan, no? Pagkatapos itong mga basis natin. Lumalabas talaga na walang utang na loob. Biruin mo sa lahat ng yan, binigyan ka ng hero's burial, nalinis mo ang pangalan mo, tapos nung nanalo kang presidente, kasuhan mo ng EJK, ng drug war, samantalang ang drug war at EJK na yan ay talaga namang pabor sa ating mga mamamayan. Para magkaroon sila ng tahimik, peace at tahimik at ligtas na mga pamayanan. Masama ba yun? Anong ginagawa natin ngayon sa Quadcom at Quintacom? Hinahabol natin
yung nagmalasakit sa atin para magkaroon tayo ng ligtas at matahimik na pamayanan. Ngayon, ang mga drug lords na ang nandyan. Ano ba talaga? Hindi na yata tayo nagkamali. Yung aking pinakita ng mga matrix noon, abay talagang nagkakataon na ang mga drug lords na ang pinapaboran ngayon ng ating pamahalaan. Pasensya na po yung lumalabas na ganon. Namumulitika lang pala kayo eh. So, lumalabas dito mga kababayan na namumulitika lang pala talaga ang mga ito. Politika lang pala ang lahat. No? Pinaglalaruan lang pala tayo ng mga ito. Pagwawaldas ng pera ng bayan, politika lang pala. Diyos ko po, Resolution 10 issue, politika lang pala lahat ito. Corruption, politika lang pala lahat yan. So, mga kababayan, anong expect natin yan kung lahat pala ang pananaw nila dyan, kahit ang nakawan, ang pagwawaldas ay politika lang pala, na ano pang i-expect natin dyan? So, pangalawang issue, ang relo. So, anong basis nito? Inappropriate di umano ito. So, tingnan nyo kung ano ang ginawa ng armed forces. Binigyan ng sanction. Yun ang tamang leadership. Ganyan ang armed forces. Hindi nagtotolerate, hindi nagka-countenance. Kaya nga dito ang taas ng trust and approval rating ng armed forces dahil hindi sila nagtotolerate o nagka-countenance ng inappropriate actions. So ayun, normal lang na talagang dapat bigyan ng sanction kasi nakita nila na inappropriate. Kaya dapat lang napurihin natin ang armed forces, ang leadership ng armed forces. Bakit? Hindi sila nagtotolerate, hindi nagka-countenance. Okay? So anong kalabasan nito? Doon sa kabila, poor leadership yon. Nakita natin. Hindi naman sa kasi pwede sanang sabihin, ganito na lang Iho, gusto ko talagang ibigay sa iyo to, pero bigay kasi to ni FL. Gusto mo ba ng chief of staff ng commander-in-chief mo ay ma-outside di Colombo? Siyempre, automatically sabi ng tenyente siguro ay no sir. So, di ba? So, pangalawa, pwede niya rin sabihin, gusto ko talagang ibigay sa iyo to, iho, pero regalo kasi to ng tatay ko. Gusto mo ba na multuhin tayo pareho ni Apo Lakay? So, ang ganda ba? Yung mga ganun lang sana. Pero hindi So, that's poor leadership. Ngayon, politika lang pala lahat yan. Nako, di na nga binigay, tinawanan pa. So, yun ba? Di na nga binigay, tinawanan pa ng mga cronies? Abay, insult to Filipino people yun. Kasi that guy is representing us, the majority of the Filipino people na middle class pababa. Sa naghihirap ng bayan, ininsulto nyo pa ng ganun. So, kung lahat pala politika lang, ano pa ang aasahan namin? Mga kababayan, yun po ang lumalabas Yan po ang klaro dyan. So, pasensya na po kayo Ang gusto kasi namin sana, magkaisa tayo, pero hindi talaga magawa. Dahil masyado kayong ganit sa power. Ganit kayo sa kapangyarihan. So, tingnan natin. Ibig sabihin, isasakripisyo namin ang lahat. Lahat kami, pati ang buong bansa, para sa pamumulitika lang ninyo? Uy, ang swerte nyo naman. Isasakripisyo namin ang lahat, pati ang buong bansa, ang lahat ng mga kababayan natin para sa pamumulitika lang ninyo? Wow! So, opinion, comments, assessment based on the trans forces, the threat and risk assessment on national security situation from open reports of current event sources. So, ito, hinihingi natin sa mga politicians. Maayos pa naman natin ito So, hilingin na namin, maayos, pakiusap. Stop corruption. Tigilan nyo na yung corruption po, mga politicians. 2, tigilan na ang paglustay sa pera ng bayan. Kung ano-anong pinagagawa nyo dyan. 3, tigilan na ang bangayan sa politika. Tigilan nyo na yung Wadcom na yan at saka Quintacom. Walang mapupuntahan yan. Yung tao, yung nakaraang presidente ay sinakripisyo. Nilagay ang kanyang sarili at ang buong pamilya niya. Ang safety and security ng kanyang pamilya nilagay sa panganib para lang mabigyan tayo ng isang ligtas at matahimik na pamayanan at bansa. Pero ngayon, hahabulin nyo at papaboran nyo ang mga kriminal na mga drug lords. Klarong-klaro naman yan kahit anong sabihin nyo. I-revoke ang Resolution 10. Mga sirs, mga ma'ams dyan sa Congress, sa House, baka pwede nyo nang i-revoke yan. Hindi talaga yan dapat. Panglima, magkaisa at isulong ang pag-unlad. So magkaisa na tayong lahat at isulong ang pag-unlad. Pakiusap. Para hindi tayo mapupunta doon sa punto na, kung hindi nyo yan gagawin, abay, ito, opinion ko lang.
Armed Forces. Manawagan kami sa Armed Forces na gamitin nila, gawin nila ang kanilang tungkulin to protect the people and the state. Ano yon? Abay, baka opinion lang ito, manawagan tayo ng military caretaker, revolutionary government. Alisin lahat ng mga politiko with People's Advisory Council but without politicians. Alisin sila lahat mga politiko. At may People's Advisory Council na magbibigay ng advice sa military caretaker revolutionary government. Ay, opinion namin to, ha. Huwag kayong magalit. Sasabihin nyo naman siguro, magsasabi na naman kayo dyan, sedition, whatever. This is not. This is an opinion. Kaya nakiusap na kami sa inyo, pag hindi nyo ginawa, baka doon kami mapunta. It is just an opinion. 3. Benchmarks as follow. May benchmark naman tayo, Hindi naman tayo lang kung sakali na humingi sa military caretaker revolutionary government with People's Advisory Council without politicians, may benchmark na tayo. Una, Niger, Burkina Faso, Mali, Papua New Guinea. Siguro naman na nakikita na natin kung anong nangyari sa kanilang mga bansa. Pag hindi kayo tumigil dyan, mga politiko, talagang anong mangyari? Karapatan ba namin na may bigay ng ganitong opinion? O manawagan sa Armed Forces? Abay, karapatan namin yon. Okay, so hindi na tayo para medyo umiinit yung aking pakiramdam. Alam naman natin dito ngayon, umuulan dito sa amin. So anyway, mga kababayan, yun ay ang ating comment, opinion, assessment. Sana mga politicians, huwag kayong mga baging balat sibuyas. Sana pagbigyan nyo kami sa aming hiling. Shout out to the following: Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor. Yan, pinangungunahan yan ni napakatikas at napakahusay na supremo ng Filipino Guerrilla Forces na si Sir Dado Enrique. Sir, mabuhay po kayo dyan at ang lahat ng Filipino Guerrilla Forces. At syempre, Deputy Supremo, si Commander Bukay Metran. Ang hihusay ng mga mamang ito, talagang pareho kami, nasa neutral side lang at gusto namin ang tama lang. Ayaw natin mag-take sides ng politics. Ito kasi, tinitingnan natin kung sino ang the best, kung sino yung lesser evil, at doon tayo. Kasi, alam naman natin, walang perfect.